Isang pinagpalang araw sa inyong lahat, tayo po'y magdinilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. Mga kapatid, mayroon pong pagkakataon sa buhay natin na tayo'y frustrated, disappointed, pagod sa mga nangyayari sa buhay natin. Kasi parang hindi umaayon ang takbo ng buhay sa ating plano, sa ating kagustuhan. At minsan dahil nakakapagod at nakaka-frustrate na ang pangyayari, ang pinakamadaling gawin na lang ay ang sumuko, ang bumitaw, ang umayaw, ang tumigil na lamang sapagkat nakakawalang ganang magpatuloy. Marahil ganito ang sitwasyon nila Simon Pedro, mga batikang mangingisda, na magdamag silang ng huli pero wala silang nahuli. At sa pagkakataon na ito na sila'y balisa, sila'y pasukunan na sa pagkakataon na ito na mangisda, dumating ang Panginoon. At sabi ng Panginoon sa kanila, "Put out into the deep water and lower your nets for a catch." Ang mga salitang ito ng Panginoon ay tila hindi dapat sundin sapagkat unang-una sa lahat, maliwanag na at tila imposible ang makakuha pa ng isda. Alam ito nila Simon Pedro sapagkat doon niya sa magdamag ay wala silang mahuli, kung saan ang isda ay attracted sa kanilang ilaw, mas madaling makahuli. Mas lalo dito sa maliwanag na oras, imposibleng makahuli. Pangalawa, sabi ng Panginoon, lower your nets. Imposible ito sapagkat ang lambat ay para lamang sa mababaw at na mas madaling makahuli. Pero ang ipalalim ang lambat, tila mas mahirap makahuli. Sapagkat alam din nilang Simon Pedro na ang nagsasabi sa kanila ay hindi mga isda. Sila'y batikang mga isda at si Jesus ay isang karpentero. Kaya parang imposible na makinig sila sa salita ng Panginoon. Kaya sabi nga ni Pedro, "Master, we work hard all night and caught nothing." Pero sabi ni Pedro, "If you say so, I will lower the nets." Mga kapatid, kahit sa panahon na tila imposible, ang mga salitang binitawan ni Simon Pedro ay nagpapahayag na matuto tayong una-una sa lahat makinig sa Diyos. Makinig tayo sa Diyos sapagkat God knows better than we do. When we listen to the Lord, miracles in our lives will happen. Like the experience of Simon Peter and his fellow fishermen. Because they listen to the Lord, they experience something beyond their imagination. They caught a lot of fish. And listening doesn't stop. We do not simply stop there na makikinig ka sa Panginoon. But our listening should lead us to obeying the Lord. And this is exactly what Peter did. He obeyed the Lord despite of the uncertainty. Sumunod siya sa Panginoon. He lowered down his nets. And they caught a lot of fish. Well, there are times when we feel we are tired, frustrated, disappointed to what is happening in our lives. And sometimes we would rather want to surrender. The Lord is inviting us to trust Him, to trust His words, to listen to Him, to obey Him. Because when we obey the Lord, something greater will always happen in our lives. And so, in this experience of Simon Peter and his companions, the Lord invited his first disciples. Sabi niya, "Do not be afraid. You will catch people from now on." And so, with this encounter with the Lord, Jesus calls them, and now He's sending them to bring the good news
that they witness, experience with the Lord. Kaya po, when we experience or encounter the Lord in our lives, we can never be the same. Our encounter with the Lord always transforms us to become fishers of men, to become preachers of the good news of our experience of so many good things, wonderful things with the Lord. Mga kapatid, when we encounter the Lord, sana pahintulutan nating baguhin tayo at tayo din kanyang isusugo na ipahayag yung ating karanasan sa kanya. Nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.